Napahilot sa kanyang sentido si Alondra nang magising siya mula sa mahimbing na pagtulog. Bakirot din ang buong katawan niya. OMG, what happened last night? Napapaupong bulalas niya at pilit inalala ang nangyari kagabi. Nilasing siya ng kanyang kababata na sumundo sa kanya sa airport at may lalaking naligaw sa kanyang hotel suite. Napatingin siya sa mesita na may nakapatong na pera katabi ang tissue na may sulat. I had a wonderful night with you, stranger. Take this 20,000 as my payment. Basa niya sa sulat na nagpainit sa kanyang ulo. How dare he? Does he think I'm a hooker? Gigil niyang asik at napatayo. Kinuha niya ang pera pero ibabalik niya yun sa lalaki once nagkita sila. Pumasok siya ng banyo at babilisang naligo. Hapon na nakarating ng Pasay City si Alondra dahil nag-commute lang siya. Dumiretso siya sa ospital kung nasaan ang comatose niyang kapatid. At pagpasok ng private ward ay may nadatnan siyang pulis at lalaking nakasuit. Kausap ang doktor. Excuse me. Anya na kumuha sa atensyon ng mga lalaki. Nang lumingon sa kanya ang lalaking nakasuit ay biglang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar kasi to. Ikaw ba ang relative ng patient? Tanong sa kanya ng lalaking doktor. Nilapitan niya ito. Yes, Doc. I'm Alondra Harrison, the patient's sister. I just arrived yesterday. At sa Clark International Airport ako bumaba. I'm glad you're here, Miss Harrison. Your sister's condition is still under observation. She had lost her baby too. Buntis ang kapatid ko? Yes, but we failed to save her child. Mariing kumuyom ang kanyang mga palad. Nabaling ang kanyang atensyon sa lalaking nakasuit na biglang tumikhim. Bakit po may pulis dito, Doc? They're just hoping to talk to the patient, pero hindi pa nagkakamalay ang kapatid mo. Anang doktor. Hinarap naman niya ang gwapong lalaki na hula niya ay pulis din. Are you handling my sister's case, officer? Tanong niya sa lalaki. Yes, ma'am. I'm Detective Leandros Del Valle. Nakangiting tura ng lalaki. Natigilan siya nang maalala na Del Valle rin ang live-in partner ni Arabella na kanyang kapatid. Kaano-ano mo si Matias Del Valle? He's my younger brother. Nawindang siya. Maya-maya ay tumawa siya ng pagak. So, you're handling the suspect's case? Yes, and what's the matter? I'm just doing my job. To protect your brother, maybe. Nagtaas siya ng kaliwang kilay. I'm not protecting my brother. Ongoing pang investigasyon sa kaso ng mga kapatid natin at hawak namin ang suspect. Since you are here, I'm asking for your cooperation. You can get a lawyer to pursue the lawsuit and we will handle the rest. I already have a lawyer for my sister, but I won't let the suspect's relative handle the case alone. I'm a detective too at mag-iimbestiga ako ng sarili ko. Sandaling natigilan ang lalaki at tinigigan siya sa mga mata. Detective ka? Saan? Tanong nito pagkuwan. Sa LA. I've been working there for 5 years. I also handled cases in collaboration with the Del Valle International Intelligence Agency. I worked with Damon Del Valle and others for the syndicate cases. Maya-maya ay ngumisi ang lalaki. I remember you. It makes sense why you look familiar. Mukhang nakalimutan mo na rin ako, detective. Kunot noon tinitigan niya sa mukha si Leandros at bigla niya rin itong naalala. Minsan na nga niya itong nakasama sa isang kaso sa LA. Pero pakiramdam niya ay may mas malalim pang dahilan kung bakit pamilyar to sa kanya. It's nice to meet you again, Detective Del Valle. Pero hindi excuse sa akin na minsan tayong nagkatrabaho. Narito ako para bigyan ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. And this time, we're enemies. Anya. Okay. But I don't think it's the right place to discuss the case. What about we meet at our station on Monday morning? Okay, I'll go. Sang-ayon niya. Punta ka lang sa main police station dito sa Pasay. See you on Monday, detective. Ani Leandros, sumaglit pa ng kindat sa kanya habang paalis. Hinabol niya ito ng tingin. May munting inis siyang nararamdaman sa lalaki at hindi niya maintindihan kung bakit. Lunes ng umaga ay nagtungo sa police station si Alondra. Kararating lang din ni Leandros. Good morning, detective. Nakangiting bati nito nang malapitan siya. Nakasuot ito ng itim na suit. Bagong ligo at nakahabi palikod lahat ng may isang dangkal nitong clean-cut na buhok. Same to you, detective. Malamig niyang tugon. Let's go to my office. Sumunod naman siya kay Leandros. Where's your lawyer, Detective Harrison?
Tanong ng lalaki nang makapasok sila sa opisina nito. He's not available today. Umupo si Alondra sa single couch na kaharap ng lamesa nito kung saan ito umupo. May hawak ka bang ebidensya na maaaring makatulong sa investigasyon? Nagbukas na ito ng laptop. Wala pa. Pumunta ako sa crime scene kagabi pero ayaw akong papasukin ng mga tao mong nagbabantay doon. Pinasara ko ang crime scene dahil may hinahanap pa kaming ebidensya. Anong ebidensya? Ang ibang CCTV footage. Natagpuan lang ang kapatid mo sa lobby ng bahay na wala nang malay at duguan. Malinaw na nahulog siya sa hagdanan. My brother's house has some CCTV, but we can't find the one pointed at the stairs in the second floor. Pero lumabas ng medico legal ng kapatid ko at malinaw na nabugbog siya. I already saw the medico legal, Alondra, and our forensic team is working on it again for some useful evidence. I got an initial report from my agent who investigated my sister's case, Leandros. Your brother has some mental illness too. My brother is an active military member, and having post-traumatic stress disorder is usual for a soldier, especially for those who are exposed to the war zone. So, malaking posibilidad na matagal nang sinasaktan ng kapatid mo ang kapatid ko. May gigil niyang saad. Ilang sandaling tinitigan siya ni Leandros sa mga mata. I respect your conclusions, Detective Alondra, but let's follow the process. Ayokong isipin mo na pumapabor lang ako sa kapatid ko. Inaamin ko rin na maraming kakulangan ng kapatid ko. Pero bilang detective, kailangan kong ungkatin ang background ni Matias. We didn't grow up together kasi sa US siya lumaki. Doon siya nag-train as a soldier. Pero nakausap mo na siya nitong nagkagulo sila ng kapatid ko, di ba? Yes, we talked. Actually, nasa custody pa namin siya. Mahirap ang proseso dahil sundalo si Matias. Lilitisin din ang kaso sa ilalim ng court-martial. At dahil hindi pa sila kasal ng kapatid mo, medyo tagilid tayo. Iginigiit ng kapatid ko na hindi niya anak ang pinagbubuntis ni Arabella. Ano? How dare he say that? Napatayo siya. Hindi rin ako basta naniniwala sa kapatid ko, Alondra. I need more evidence. Ang kwento kasi ni Matias, umuwi siya noong Huwebes ng gabi sa bahay niya. At pansin niya na nakalakang kwarto ni Arabella. Pero may narinig siyang ingay sa loob. Lasing siya noon kaya nasipa niya ang pinto. Naabutan niya si Arabella sa kama na hubad. Pero wala siyang nakitang ibang tao. Ang dahilan ni Arabella, naliligo siya nang kumatok si Matias. Naiwan daw niyang bukas ang tablet na nagpe-play ang movie. Hindi naniwala si Matias at nagtalo sila ni Arabella. Then nalaban si Ara, hanggang sa sinaktan siya. Iginiit ni Matias na hindi niya sinaktan si Ara. At lalong hindi niya itinulak sa hagdan. Basta lang daw tumakbo si Arabella at siguro nadulas sa hagdan. Ilang sandaling pinroseso ni Alondra ang pahayag ni Leandro. Hindi niya magawang magalit dahil hindi pa rin sapat ang ebidensya upang madiin sa kaso si Matias. Pero malinaw sa medico legal na nabugbog ang kapatid ko. She had wounds from a sharp thing. May bakas din ng sakal sa kanyang leeg. May mga old wounds din siya. Patunay na matagal na siyang inaabuso ng kapatid mo. That's possible. I will allow you to talk to my brother, but promise me not to pressure him. I will. Anya. Tumayo na si Leandros at niyaya siyang puntahan ang kapatid nitong nakakulong. Lalabas na mamaya ang kapatid ko dahil kailangan siya sa military base. Pero nakahold lahat ng record niya, kaya hindi rin siya makakatakas sakaling may balak siya. Ani Leandros habang papasok sila sa kulungan. Hindi rin ako papayag na makalayo ang kapatid mo. May riing Anya. We should not rush the process, Detective Alondra. Comatose pa ang kapatid mo kaya hindi pwedeng magpadalos-dalos tayo. Nasa tablet ng kapatid mo ang access sa CCTV footage at nabuksan na namin yun. Pero nakapagtatakang walang nakuhang footage sa lobby ng Huwebes ng gabi. Hindi rin alam ni Matias kung bakit. Pinalitan kasi ni Ara ang password ng laptop nito kung nasaan ang main access ng CCTV. Pagdating sa kulungan ni Matias, ay nadat na nila ang lalaki na nakahiga sa kama. Matias, narito ang ate ni Ara. Pukaw ni Leandro sa kapatid. You really brought her here, huh? Padaskol na ani Matias. Umupo na ito at humarap sa kanila. Malaki ang pagkakahawig ni Leandros kay Matias, pero mas malakas ang karisma ng mas bata. Hindi nakapagtataka kung bakit nagpakamartir dito ang kanyang kapatid. I just wanna talk to you, Matias. Anya Alondra. Tinitigan siya nito sa mga mata at ngumisi. So, you're Detective Alondra. I didn't expect you to have a prettier, younger face than Ara in person. As I remember, magkaedad lang tayo. You're 28, right?
Uminit na ang kanyang bumbunan. You're a jerk. Comparing me to my sister is an insult to her. Have you ever respected her? Asik niya rito. Of course, I've always respected your sister. But she's the one who disrespects me. She cheated. May pruweba ka ba? Ang kapatid ko yung stress kasi sabi niya, minsan ka lang umuuwi at nag-cheat ka pa. So naniwala ka? Mukhang hindi mo pa kilala ang kapatid mo, Detective Alondra. Palibhasa, iniwan mo siya at pinalaki sa pera. Naspoil ng husto para lang huwag ka maabala sa pag-abot sa pangarap mo. Ara told me everything about you. And she's right. You're almost perfect, but cold-hearted. I'll take that as a compliment. But I want the truth. What happened between you and Ara, ha? Umalon ang dibdib ng binata. Hindi pa ba naikwento sa'yo ng kuya ko mga sinabi ko sa kanya? Same din ang sasabihin ko sa'yo. I never lied to my brother. Kasi puputulan niya ako ng dila once nagsinungaling ako. Nilingon niya si Leandros na nakatayo sa kanyang likuran, nakahalokip-kip. I won't trust you both. I heard a lot about Del Valles, and most of you are cruel. Anya, ibinalik din ang tingin kay Matias. Really? It seems you have a problem with my clan. But why did Ara say you have crush on my cousin Damon? Usig ni Matias na nagpainit sa kanyang muka. Totoong crush niya si Damon noong nakatrabaho niya ito sa isang kaso. Enough! Huwag mong ibahin ang usapan. Singhal niya sa lalaki. Fine. I'll tell you what happened last Wednesday. Nagkwento rin si Matias pero pareho lang din sa kwento ni Leandros. We need to hear Ara's side of the story first. Babalikan kita, Matias. Anya matapos marinig ang kwento ng akusado. Lumabas din sila ni Leandros sa selda at pansin niya na tahimik lang to. Papasukin mo ka sa crime scene, Leandros. Sabi niya habang pabalik sila sa opisina ng detective. Sure. Hanggang bukas na lang ang lock-in ng crime scene. Good. I'll go later before dinner. Hintayin mo na lang ako ron, Alondra. Okay, aalis na ako. Tumango lang ang lalaki at hinatid siya sa labas ng estasyon. Pagsapit ng 6:00 ng hapon ay bumalik si Alondra sa bahay ni Matias. May mga polis pa rin nagbabantay doon. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Sita sa kanya ng isang lalaking pulis. I have my permission from Detective Leandros. We are working together on this case. Anya, pinakita niya sa pulis ang detective badge niya na ginagamit sa Los Angeles. Pero nasa Pilipinas ka po. May sarili kaming jurisdiction. Giit nito. Fine, hihintayin ko si Leandros. Lumuklok siya sa sementadong gilid ng plant box sa gawing kaliwa ng gate. Maya-maya ay may dumating na itim na kotse. Bumaba mula roon si Leandros, nakasuot ng abuhing hapit na t-shirt at itim na denim pants. Bakat na bakat ang maskulado nitong katawan. Kanina ka pa ba rito, detective? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Tumayo na siya. Oo, at ayaw pa rin akong papasukin ng mga tao mo. Padaskol niyang tugon. Pasensya ka na. Sumusunod lang sa trabaho nila mga tao ko. Let's get inside. Sumunod naman siya rito. Pagpasok ng bahay ay kaagad gumala sa lobby si Alondra. Tumigil siya sa paanan ng hagdanan kung saan nahulog ang kanyang kapatid. Malinis na ang area. Detective Alondra, may 1 taon na rin palang nagsasama rito si Matias at Ara, sabi ng kapatid ko. Pero 3 beses sa 1 taon lang umuwi si Matias dahil malayo ang duty niya rito. Ani Leandros na nakabuntot sa kanya. Hindi na tumatawag sa akin si Ara simula nang lumipat siya rito. Huling pag-uusap namin ay noong binalita pa niya na titira siya sa bahay ni Matias. Kaya ang bahay namin sa Rizal ay pinauupahan ko na sa pinsan ko, na siya ring nagbalita sa akin tungkol kay Ara. 25 pa lang si Ara, di ba? And Matias said, you're at his age. Oo, magkaedad lang kami ni Matias. Nakausap ko siya sa video call 1 beses. You're the youngest detective I know, Alondra. Bakit? Ilang taon ka na ba? Mas bata kang tingnan kumpara kay Matias. Hindi ka ata tinatablan ng stress sa trabaho mo. Hinarap niya ito. Ngumisi ang lalaki. I'm 32 now. I'm just immune to stress and pressure. And I love my job. Anito, napaining siya. Siya kasi inaatake madalas ng insomnia dahil sa mga kasong hinahawakan niya. I admire your stamina, Detective Del Valle. Ako kasi hirap makatulog minsan kakaisip sa mga kasong hinahawakan ko. I love that compliment, Detective Harrison. Pero maiba ako. Totoo ba na crush mo si Damon? Yes. May problema ba ron? Normal lang magka-crush siya minsan nakatrabaho ko. Walang katul niyang pag-amin.
But Damon is already married. So what? Crush lang naman yun. I admire so many men in my field, so not a big deal. I'm a woman after all. Humakbang na siya paakyat ng hagdanan. What about me? We once worked in LA. Sumunod ka agad sa kanya si Leandros. What do you mean, detective? I mean, I'm better than Damon. Mas gwapo pa. Hindi man lang ba tumatak sa isip mo ang mukha ko? Natawa siya. Nakafocus ako sa work ko lalo na kumasela ng kasong hawak ko. So wala akong time para kabisaduhin ang mukha ng mga nakakatrabaho ko. Pero hindi mo nakalimutan si Damon. His character isn't that remarkable. He's boring. I worked with Damon many times, and I'm aware that he's married. I'm just professional. Wait, are you single, Detective Alondra? Yes, but I don't have interest in a relationship for now. I have to deal with my insomnia first. Natawa si Leandros. Ano naman ang kinalaman ng insomnia mo sa pakikipagrelasyon? I don't want any other distractions. Hindi na nga ako pinapatulog ng mga kasong hawak ko. Magdadagdag pa ba ako ng lalaking iisipin araw-araw? You know, you should marry your job, Alondra. I will. Gatong niya sa biro nito. Tumawa ang lalaki. But if you don't mind, I'm single too, Detective. I'm not asking. Dumiretso siya sa master's bedroom na siyang ginagamit ni Arabella. Nakabukas lang yon kaya pumasok siya. You avoid staring at my face while we're talking, Detective. Ayaw mo ba sa sobrang poging lalaki? Ani Leandros na nagpahinto sa kanya. Nahahanginan siya sa lalaking ito kaya bigla niyang hinarap. Ngunit palapit pala ito sa kanya kaya nagbungguan ang kanilang mga katawan. Nawalan siya ng balanse pero maagap ang kanang braso ng binata na humapit sa kanyang baywang. Matias is right. You're prettier than Ara. And your strong aura is dominating. I won't forget these eyes of yours, Detective. Anas ni Leandros habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napasinghap si Alondra nang biglang sumikto ang kanyang puso. Nabuhay na naman ang pakiramdam niya na parang may mas malalim silang encounter ni Leandros. Kapatid mo nga si Matias, Detective. Pareho kayong arrogante at simpatiko. Anya sabay tulak sa dibdib ng binata. Pilyo itong umiti. Is that your impression of me, Alondra? Not just an impression. I'm also stating the fact. Lumayo siya rito at sinuri niyang maigi ang bawat sulok ng kwarto. Naroon ang mga gamit ni Arabella. Binuksan niya ang closet nito. May nakuha siyang brief mula sa drawer ng mga underwear. Inangat niya yon. Kay Matias to ano, Detective? Tanong niya kay Leandros na sinisilip din ang closet ni Matias. Nilapitan siya nito at kinuha ang brief. It's too small for Matias. Anito. Ano? Brief yan. Alangan naman kay Ara yan. Napailing ang binata. This brief can't handle my brother's huge armor. Wala sa lahi namin ang malilitang kargada. Pinukol niya ito ng mariing titig sabay hablot ng brief sa kamay nito. Yabang mo para namang may ipagmamalaki ka, Leandros. Natawa ito. Hindi mo ba ramdam ang size ko, Detective Harrison? Inirapan niya ito pero bigla rin siya na-curious sa sinabi nito. Stop this nonsense topic, Detective Del Valle. Awat niya at pumasok naman ng banyo. Habang nasa banyo siya ay binabasa niya ang chat ni Kylie, ang kaibigan niyang may-ari ng hotel na tinutuluyan niya sa Clark. Hindi pa rin ito natitrace kung sino ang lalaking pumasok sa hotel suite niya noong gabing nalasing siya. Ano ginagawa mo rin, Detective Alondra? Tanong ni Leandros na biglang pumasok ng banyo. Napakislot pa siya sa pagkagulat. Nang harapin niya ito ay napatitig siya sa matipuno nitong dibdib na nakalantad. Tumalikod siya. Hoy, bakit wala ka ng damit, Leandros, ha? Singhal niya. Mainit kasi dito. Hindi naka-open ng aircon. Kanina pa ako pinagpapawisan. Hindi pa ba tayo lalabas? Lalabas na. Mauna ka na. Okay, hihintayin kita sa labas. Nang makaalis si Leandros ay saka lamang siya lumabas ng banyo at saktong tumawag si Kylie. Anong update, Kylie? Anya nang masagot ang tawag ng kaibigan. We got the CCTV footage at nagkaproblema pala sa keycard na ibinigay sa guest na lalaki. Duplicate ng keycard ng Rumuang na ibigay sa kanya, which is katabi rin ng Rumuang sa kanya. Nagkamali ang staff. I'm sorry, girl. Ani Kylie buhat sa kabilang linya. Napabuga siya ng hangin. And who was the guy who entered my room then? I'm currently tracing his identity. Busy kasi dito at hindi namin maharap kahapon. Chat ko na lang sa'yo ang details mamaya, okay? Sige.
Pinutol na niya ang linya at lumabas ng kwarto. Madilim na sa labas nang makarating sa lobby si Alondra. Namataan niya si Leandro sa hardin. May kausap sa cellphone. Pinuntahan niya ito. Mauna na akong umuwi, Detective Del Valle. Paalam niya nang matapos sa kausap nito ang binata. Hinarap siya nito. Mamaya ka na umuwi. Mag-dinner muna tayo. Ako ang taya. Nito, nakangiti. Pupunta pa ako sa ospital eh. Ihahatid na lang kita after dinner. Meron pa tayong pag-uusapan tungkol sa kaso ng mga kapatid natin. Marami pa kasi akong hawak na kaso kasama nga sa agency namin. May branch na pala rito ang agency niyo? Yes, at kami rin ni Damon ng active officers. Ngumiti siya. Kaya pala bihira ko na matsyempohan si Damon sa LA. And what's with that smile, ha? Don't tell me may bala kang maging mistress ni Damon. Napalis ang matipid niyang ngiti at pinukol ng mariing tingin ng binata. Hindi ako ganyan kababang babae, detective. I have dignity to protect. May riing depensa niya. Sorry, but don't deny that you're careless sometimes, Alondra. Paano mo naman nasabi yan? Hindi mo ako kilala, detective. Please just call me in my name all the time. Pareho lang tayong detective at ang awkward na ganyan ang tawagan natin. Ngumisi siya. And what do you expect me to treat you? We've just met. Saka nagtatawagan naman tayo ng pangalan lang minsan Oo nga, pero formal pa rin ang tono. And we met in LA last year. And we met again in Clark. Sa Clark? Kailan yon? Ginupo na siya ng kaba. I'll tell you later over dinner. Dahil interesado siyang malaman kung paano sila nakita sa Clark, sumama siya kay Leandro sa malapit na restaurant. Wala siyang kotse kaya nakasave siya ng pamasahe sa taxi. Huwag kang magsinungaling sa akin, Leandros. Totoo bang nakita tayo sa Clark? Usig niya sa lalaki nang makapasok sila sa restaurant. Relax, malalaman mo rin mamaya. Let's have a seat first. Nito, pinaghila pa siya ng silya sa harap ng round table. Nagtawag na ito ng waiter. Umupo naman siya. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Uuwi na ang pinsan ko mamaya kaya walang magbabantay sa kapatid ko sa ospital ni Andros. Oo na, ihahatid kita kaagad pagkatapos natin kumain. May pag-uusapan lang tayo. Umupo na ito sa katapat niyang silya. Nagbukas ito ng menu. Pumili na rin siya ng pagkain sa menu. Sabihin mo na dapat mo sabihin ni Leandros. Atat niyang saad matapos masabi sa waiter ang kanyang order. Fine, but I'll give you a clue first. Inabutan siya nito ng bracelet na gawa sa Pierce. May munting pendant yon na initial ng pangalan niya. Teka, akin to Bulalas niya nang makuha ang bracelet. Yes, that's yours, Alondra. Natigilan siya nang maalala kung saan niya ibinigay ang bracelet na yon. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. May chat si Kylie. Dagli niyang binasa ang pinadala nitong detalye tungkol sa lalaking naka one-night stand niya sa hotel. Leandro Del Valle? Basa niya sa pangalan ng lalaking nakasama niya noong gabi sa hotel. Pagkuwan ay tinitigan niya sa mga mata si Leandros. Nakangiti ito habang humahalukip-kip. Nakatitig din sa kanya. What is the stare for, Detective Harrison? You knew all along that I'm the owner of this bracelet? Gilalas niyang untang. Actually, I'm convinced it was really you. Lasing din ako nun kasi dumalo ako sa kasal ng katrabaho ko. Then I found myself in a suite with a woman. I lost control, and I woke up early in the morning with you. May picture pa ako as evidence. Inilabas nito ang cellphone nito at ipinakita sa kanya ang picture nila na nakahiga sa kama. Walang saplot sa ilalim ng kumot. Tulog pa siya. Uminit na ang kanyang bumbunan. Alam mo na pala pero nagkukunwari kang inosente. It makes sense kung bakit nag-flirt ka sa akin kanina pa. You meant it, don't you? Sorry. I just want to hint you about the night in the hotel. Kasi talagang hindi mo ako maalala. Habang nasa ibabaw mo ako, isinuot mo sa akin ang bracelet at sabi mo ibalik ko yan sa'yo once nagkita tayo ulit. Uminit na ang pakiramdam niya sa kanyang muka habang ini-imagine ang nangyari sa kanila ni Leandros. Dinukot niya mula sa kanyang shoulder bag ang perang iniwan nito noon sa suite. Heto ang pera na iniwan mo sa hotel suite. Hindi ko binawasan yan. Then let's move on. What happened between us before was just a mistake. Anya, pumalatak na. Natatawang kinuha nito ang pera. Move on? Ganun lang yun, Alondra. Then what? There's nothing between us, Leandros. I came here from my sister's case, and I don't have time dealing with men.
I got your virginity, Alondra. Ganun lang ba kadali sa'yo na palagpasin yun? Sandali siyang natigilan. Ang totoo ay big deal sa kanya ang nangyari dahil naisuko niya ang kanyang sarili sa estrangherong lalaki. Of course, big deal yun sa akin. Pero wala na akong magagawa. I can't take my virginity back. And I hate the way you treat me like I'm a hooker. Nag-iwan ka pa ng pera. Ano yun? Suhol? Hey, kumalma ka muna please. I didn't mean to insult you. Nagkamali rin ako kasi akala ko pinaglaruan na naman ako ng mga katrabaho ko. Sa tuwing nalalasing kasi ako, pinagtitripan nila ako. They sent women to my hotel suite, but I had never touched a woman before. Depensa nito. Really? Imposibleng virgin ka pa? Halos hindi ako makabangon kinabukasan. Natawa ito. My bad. I didn't expect my first experience to go wild. Pero lasing kasi ako, at lasing ka rin. Pareho tayo nawalan ng kontrol. Ang naaalala ko, dinakma mo ang ano ko. Then you kissed me first. Kinilabutan siya bigla. Bakit? Hindi ba ginawa yun ng mga babaeng pumasok sa suite mo noon? They did. Pero siguro wala lang ako sa mood noon na pagod. Nung time na pumasok ako sa room mo, nagulat ako. At nataong naboost ang libido ko kasi nga ang topic namin sa party ay sobrang intimate. I was carried away. And maybe you're the one my body is waiting. Also, maybe we're soulmates. Tumango siya ng pagak. Kalokohan niyang soulmate na yan, Leandros. The mystery about us has been solved. So please don't mention it again. But I can't move on, detective. I will take responsibility if you ever get pregnant. Bakit? Sigurado ka bang mabubuntis ako? Not sure. Pero sigurado ako na may ipinasok ako sa'yo. Nang makuha ang ibig nitong sabihin ay uminit na naman ang pakiramdam niya sa muka. Ay, tama na nga. Nasaan na ba yung pagkain? Ang tagal naman. Gutom na ako. Anya, naging uneasy na. It seems you're a conservative woman, detective. You're blushing too. Inirapan niya ang binata. Hindi na niya ito pinansin nang dumating ang order nilang pagkain. Mahigit isang linggo na ang lumipas pero hindi pa nagkakamalay ang kapatid ni Alondra. Biyernes ng hapon ay pinuntahan niya sa opisina nito si Leandros. Nagchat kasi ito at sinabing may update sa investigasyon. Akala ko hindi ka napupunta, detective. Aalis na sana ako. Ani Leandros nang makapasok siya sa opisina nito. Anong update? Kaagad niyang tanong. Maupo ka muna. Umupo naman siya sa katapat nitong couch. Nakita na namin ng CCTV footage sa lobby at hagdanan ng second floor sa bahay ni Matias. Anito. Nasaan ang video? Eksaherado niyang tanong. Here. Inabot nito sa kanya ang cellphone nito na may nakahandang video. Kinuha niya yon at pinanood. Nakita sa video na patakbong lumabas ng kwarto si Arabella. Huminto ito sa harap ng hagdanan. May nilingon sa likuran. Maya-maya ay nahulog na ito sa hagdan. Sure ka ba na hindi edited ang video na to, Leandros? Nagdududang tanong niya. Of course. That video was extracted from the original. Malinaw na walang tumula kay Arabella. Na out of balance lang siya. Pero lumingon siya na parang may kaaway. Sinabi ni Matias na hinabol niya si Arabella pero hindi niya naabutan. I'm not convinced na walang kasalanan si Matias. He's mentally unstable. And maybe he didn't tell us the truth. Alondra, Matias and Arabella are the witnesses. And only they can tell us the truth. Pero sa video na yan, malinaw na hindi itinulak si Arabella. I will consider it. But I will continue suing Matias for physical abuse and sexual harassment. Malinaw sa medical legal na may history ng physical abuse si Arabella. She has old scars. Pero hindi tayo sure kung gawa lahat yun ni Matias. My brother can't beat a woman to death. He has childhood trauma related to physical abuse. And seeing someone beaten triggers his trauma. Yun din ang dahilan kung bakit takot siyang manakit. Kasi kitang-kita niya mismo kung paano sinasaktan ng daddy namin noon si mommy. He's a mommy's boy too, kaya imposibleng manakit siya ng babae. Matiim siyang tumiti kay Leandros. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinasabi nito dahil ayon sa research niya, karamihan sa mga Del Valle ay sadista. You can't blame me if I won't believe you, Leandros. I know someone close to Del Valles, and he knew some of your brothers and cousins had physical abuse case. Hindi ko ikakailan na tama ang source mo. Some of my relatives are cruel. I was also a victim of cruelty since I was a kid. Hindi pa kasi natutukan ng batas noon ng physical abuse, lalo na sa way ng pagdidisiplina sa mga bata. Parents are normalizing beating their children as part of their discipline. And some people see it as usual.
My grandfather is Spanish, and physical punishment is part of their old culture. Also, my grandmother is a Japanese Yakuza. So, their way of discipline passes through our generation. But not all of us are considering it. Nawindang siya sa natuklasan. Unti-unti ay naintindihan niya ang ibig sabihin ni Leandros. At tinubuan siya ng awa sa little version nito. Labag yan sa batas, Leandros. I know. Kaya nga inaral ko rin ng batas para maitama ang maling kalakaran sa pamilya ko. Pero sadyang mahirap pigilan ng nakasanayan na. Are you saying you're different? I'm not perfect. I also reached my limit and lost control of my emotions. But I could say I'm different from other Del Valle's detective. Maniniwala lang ako kung ako mismo maka-experience na iba ka, Leandros. Si Damon lang ang kilala kong Del Valle na walang bad record. It's Damon again. You're really a fan of him, huh? Amis nitong Saad. Nikataon lang na mas kilala ko siya kaysa sayo. Then try me. Let's start a relationship. Anong relasyon, Aber? Humalukip-kip siya. Be my girlfriend, Alondra. Seryoso na ito. Bigla naman siyang natawa. Bigyan mo ka ng matibay na dahilan kung bakit dapat kitang tanggapin, detective. Hamon niya. We already have a commitment, detective. We're both single. Pareho pa ang nature ng trabaho. Same position. And I think magkakasundo naman tayo sa ibang bagay. At bakit mo naman naisip na maging boyfriend ko? What makes you convinced that I am worth pursuing? Malapad itong umiti. I've liked you since we met again after the one-night stand. You're just pressured by the one night we spent together. No, I admit hindi ko talaga nakalimutan ang nangyari sa atin noong gabing yun. Gusto ko nga bumalik ka agad noon sa Clark para harapin ka. Kaso may pending cases ako naghihintay. Kinuhaan kita ng picture habang natutulog para may reference ako. And now that we've met again, I'm thrilled to start a relationship with you. Hindi siya umimik at pinakikiramdaman lang ang kanyang sarili. Ang totoo ay ibang excitement ang nararamdaman niya sa tuwing magkasama sila ni Leandros. Nawala na rin yung inis niya sa kayabangan nito. We're not done with our siblings case yet, Leandros. Saka mo na ako ligawan once may nanagot na sa nangyari sa kapatid ko. Comatose pa si Ara. At hindi ako matatahimik hanggat hindi siya nagkakamalay. Anya pagkuwan. Okay, I understand. Hindi naman ako tumitigil para mabigyan ng hustisya si Arabella. Magtitiwala ako sa'yo. May 3 linggo lang akong leave, pero hanggat hindi natatapos ang kaso ni Ara, hindi ako babalik ng LA. Teka, sino palang kasama mo sa LA? Pagkuwan ay usisa ng binata. May pinsan akong pulis doon, anak ng kuya ni Daddy. American kasi si Daddy. Namatay siya 5 years ago. Ang mom ko naman ay nag-asawa ulit. Nasa Australia siya, kaso na-stroke siya at paralisado na. I see. Kaya pala ang ganda mo. Mixed blood ka rin pala. Sandali siyang natigilan at nakipagtitigan sa binatang nakangiti. Bigla kasing sumikdo ang kanyang puso dahil sa papuri nito. Aalis na ako. Babalik ako sa Monday with Ara's lawyer. May naipon kaming ebidensya to file physical abuse against Matias. Anya at tumayo. I will cooperate about that too. Pero mas mainam kung hintayin muna nating magising si Ara. Okay, balitaan kita kapag nagising na siya. I will wait, Alondra. Pero mag-dinner kaya muna tayo. Pauwi na rin ako. Tumayo na ito. Sinipat niya ang oras sa suot niyang relong pambisig. Pasado 5:00 na rin ng hapon. Sige, pero dapat before 7 ay nasa ospital na ako ah. Sure. So, shall we go? Tumango ang dalaga. Pagkuwan ay sabay na silang lumabas. Pagkatapos ng hapunan ay hinatid ni Leandro si Alondra sa ospital. Tumambay pa siya ng ilang minuto roon upang makakuha ng update tungkol kay Arabella. How's your sister, Detective Alondra? Tanong niya sa dalaga matapos nitong kausapin ng doktor. Stable na raw ang kondisyon ni Arabella at anytime maaari na siyang magising. Tura nito na may ngiti sa mga labi. That's a good news. Pero once nagising siya, wag mo muna siyang kausapin tungkol sa nangyari. She might still be in trauma. I know. Pero habang hinihintay magising si Ara, aasikasuhin ko na lahat ng kailangan para mapanagot ang kapatid mo. Umiwas siya ng tingin dito at sandaling umigting ang kanyang panga sa inis. Buo kasi ang tiwala niya kay Matias na hindi nito inabuso physically si Arabella. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Pero sana malinaw na sa'yo na hindi napahamak si Arabella dahil sa kapatid ko. Anya na dinedepensahan ng kanyang kapatid ayon sa ebidensyang alam niya. Marahas siya nitong hinarap.
Are you still believing your brother is innocent, Detective? May iritasyong saad nito. Yes, and I believe he never hurt Arabella without reason. See? You're obviously defending your brother. I'm just like you, Alondra, who is defending your sister without enough proof of her innocence. Buwelta niya. Hindi umimik si Alondra pero hinila siya nito sa kanang braso at lumabas sila ng ward. Doon siya nito kinausap. Sinasabi mo ba na may kasalanan din ng kapatid ko kaya siya napahamak, Leandros? No, but that's possible. Matias keep insisting that Arabella's child wasn't him. That's nonsense. Anong akala niya sa kapatid ko? Babaeng kalad ka rin? And do you think your sister is still the woman you used to know? Usig niya rito na nagpatameme rito. Naging uneasy si Alondra. Tila may napagtanto. I admit I've lost chance to monitor my sister's life. Pero kilala ko siya. Inosente siya at hindi ako nagkulang sa pagpayo sa kanya. Bakit ikaw ang naging responsible sa pagdisiplina sa kapatid mo? What did your parents do before? Bahagyang napayo ko ang dalaga at bumakas sa mukha nito ang lungkot. 19 ako na maghiwalay ang parents ko. My mom betrayed my dad and left him for another man. Since my mom left, I took care of my sister kasi nakafocus lang sa law firm niya si daddy. Wala na siya pakialam sa amin. He just gave us money to spend. Noong bumalik si mommy, malayo na ang loob ko sa kanya dahil sa hinampo. I insist on not living with her again. At hindi ako pumayag na kunin niya si Arabella. Nung namatay si daddy, umuwi kami rito ni Arabella at bumili ako ng property sa Rizal at condo unit dito sa Pasay City. Noong nakagraduate ng college si Ara, bumalik ako ng US at doon nagtrabaho. Inasikaso ko rin ang law firm ni Daddy at ibinenta sa kapatid niya. Mahabang kwento nito. Kumalma naman ang pressure sa sistema ni Leandros. Hindi niya maintindihan kung bakit masyado siyang dedicated sa umuusbong niyang pag-ibig sa dalaga. I'm sorry. I misjudged you, Alondra. Tanging komento niya. It's okay. I've always been misjudged for being an overprotective sister. Ara's the only family I care about. Kasi walang pakialam sa amin si mommy. Puro lalaki lang ang inaatupag niya. You must suffer a lot while carrying the responsibility for your sister. Pero kailangan mo ring unahin ang sarili mo, Alondra. Ang nature ng trabaho mo ay stressful at risky. You should find a partner who understands you and gives you the love you deserve. Tinitigan siya ni Alondra pero tumawa ito ng pagak. Ang totoo, gusto ko talaga magkaroon ng partner in real life, not just in crime. Pero lahat ng lalaking gusto ko, umaayaw dahil sa nature ng trabaho ko. Why? Sabi nila, nakakatakot daw ako mahalin. Natawa si Leandros. I got it. Siguro iniisip ng mga lalaking yun na once naging partner ka nila, masasakal sila kasi hindi nila magagawa ang gusto nila. At once nag-cheat sila, madali mong mahuhuli. Natawa rin ang dalaga. Yan din ang iniisip ko. At inaamin ko rin na may pagka-perfectionist ako. Mabilis ako ma-discourage. Ano ba ang gusto mo sa lalaki? I want someone who can handle my mood when I'm stressed. Gusto ko yung hindi gagatungan ng init ng ulo ko at kahit papano kaya akong i-comfort. At higit sa lahat, yung maiintindihan ng nature ng trabaho ko. Napangiti siya at biglang nasabik. Am I not the right man you're looking for, detective? Usig ni Leandro rito. Natitigilang tumitig sa kanyang mga mata ang dalaga. Naging uneasy ito. Halata ang pagkailang sa muka. You have everything I want for a man, Leandros. But we met in the wrong situation. Our situation has nothing to do with our personal feelings, Alondra. Whatever the result of our siblings' case is, we need to accept it without affecting our relationship. Umalon ang dibdib nito at umiwas ng tingin sa kanya. Fine, pero hindi mo ako masisisi kung mag-alangan din ako na tanggapin ka, detective. Your family's background is complicated, and maybe your ancestors' cruelty runs in your blood, and you just can't admit it to yourself. Napahilot siya sa sentido. Katulad ng ibang relatives niya, nadadamay siya sa negatibong impresyon ng ibang tao sa kanilang pamilya. Hindi kita masisisi kung yan ang iniisip mo, Alondra. Pero bago mo ako ikumpara sa ibang kaanak ko, bakit hindi muna natin subukan? Subukan ng ano? To have a serious relationship. I won't promise to be a perfect partner, but I assure you, I will never hurt you. Tumawa si Alondra na may sarkasmo. Okay, I'll give you a chance,
But don't expect too much, Leandros. Ngumiti na siya. So, is this official? Wait, gusto mo palang manligaw, di ba? Meaning, kailangan mo mag-effort na ba? Walang instant dito, Leandros del Valle. Napalis ang kanyang ngiti at napakamot ng ulo. Okay, I got it. I'll start courting you tomorrow, okay? Bahala ka. Basta wag mo akong pinipressure. Hindi naman. Pero hindi akong uri ng lalaki na maraming pakulo manigaw ng babae. Anong ibig mong sabihin? Don't expect me to give you some cute stuff. I hate that. Paano ka pala manligaw? Actually, hindi ako nanliligaw. It's my first time to court a woman. So it might be a bit challenging for me. So please don't make it hard for me, Alondra. Biglang natawa ang dalaga at mahinang natapik siya ng palad sa dibdib. Hinuni niya ang kamay nito at tinitigan ito ng malakit sa mga mata. Natigilan naman ito at nakipagtitigan sa kanya. Kung tutuusin na hindi na natin kailangan ng liguan, Alondra. We have already done the honeymoon. Can we just proceed to the next level? Seryosong saad niya. Marahas nitong binawi ang kamay nito na hawak niya. Maghunos dili ka nga, Leandros. Hindi ka exempted sa paniligaw porke nakuha mo ng virginity ko, hoy. Isa pa, hindi ako easy to get na babae kung yan ang inaakala mo. Nalasing lang ako ng gusto noon kaya naisuko ko ang bataan ko sa'yo. Anito, pumalatak na. Iiling-iling siyang umisi. Pero paano kung mabuntis ka? Hindi pwedeng hahayaan lang kitang dalhin mag-isa ang anak natin. At saka malaking kasiraan sa reputasyon ko once na balitang nakabuntis ako ng babae. Buong buhay ko'y iningatan ko reputasyon ko para masabing isa ako sa matitinong Del Valle. Kung reputasyon mo lang ang iniisip mo, huwag ka na mag-alala. Sakaling mabuntis ako, hindi malalaman ng pamilya mo. Ano? Huwag mo sabihin hindi mo ako bibigyan ng karapatan sa bata. Kung patutunayan mo na responsible kang lalaki, bibigyan kita ng karapatan sa bata. At baka papayag ba ako magpakasal sa'yo? Alondra, hindi mo lang alam kung gaano ako kasabik na malamang buntis ka. Of course, I will take responsibility, and I will marry you as soon as possible. Nagtataka siya kung bakit biglang tumahimik si Alondra at panay ang sipat sa gawing likuran niya. Saka lamang niya narinig ang malakas na tikim ng lalaki sa kanyang likuran. Napalingon siya rito. Trevor? Dakota? Gilalas na sambit ni Leandro nang makita ang mga pinsan. Hi cousin, ano yung dinig namin na anak at kasal? May tinatago ka bang anak sa amin ha? Kastigo ni Dakota. Isa itong doktor pero naging army reservist. Is Detective Alondra Harrison the mother of your child? Tanong din ni Trevor at nawindang siya dahil kilala nito si Alondra. Wait, bakit narito kayo ha? I'm working here, cousin. Tugon ni Dakota. I'm here to talk to Alondra. We once worked in our intelligence agency at humingi na rin siya sa akin ng payo regarding legal matters. Ani Trevor. Napahilot si Leandro sa sentido. Okay guys, ang narinig niyong argumento namin ni Alondra ay hindi niyo business. So please don't interrogate me. I'll talk to you tomorrow, Trevor. And Dakota, thanks for your cooperation with our forensic team earlier. For now, I need to talk to Alondra privately, okay? Anya. I will wait for Alondra here. Ani Trevor, umupo na sa bench. I'll go back to my work. Paalam naman ni Dakota. Pagkawan ay hinilan ni Leandro si Alondra sa kanang braso nito at pumasok sila ulit sa ward ni Arabella. Alondra, bakit humingi ka ng legal advice kay Trevor? He's still studying law. At iilang cases pa lang ang hawak niya sa ahensya namin kasi active pa siya sa armed forces. Trevor approached me first when I met him in Clark last week. So, are you working with him for Arabella's case? No, sa kanya lang ako nagtanong tungkol sa background ni Matias. What the heck? Bakit hindi ko sa akin nagtanong? Kapatid ko si Matias. Yun na nga ang problema, Leandros. Kapatid mo si Matias, kaya hindi kita basta maaasahan. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Ganon? That was before, when I didn't know you that much. What about now? Matiim siya nitong tinitigan sa mga mata. Bumuntong huninga ito. Sorry kung hirap akong pagkatiwalaan ka, Leandros. Is it because I'm a Del Valle? But Trevor is also a Del Valle. But at least, Trevor is not too close to Matias. Hindi siya nakaimik nang maghari ang kirot sa kanyang puso. Nasasaktan siya dahil sa hindi pagtitiwala sa kanya ni Alondra. Pero hindi naman niya ito masisisi. If you can trust me,
There's no point pursuing my feelings for you. Anya sa malamig na tinig. Tumalikod na siya. Aalis na sana siya ngunit pinigil siya ni Alondra sa kanang braso. Leandros, I didn't mean to hurt your feelings. I just can't decide what to prioritize in this situation. My sister is still in a coma, and the case is hanging. Hindi ko alam kung paano makakalma. Anito sa garalgal na tinig. Ang pagbasag ng tinig nito ay patunay lamang na may feelings na rin ito sa kanya. Pero kailangan niyang pahinugin yon. He will play hard to get to. I understand. I'm tired. I'll take my leave first, Alondra. Anya at tuluyang umalis. Nang makalabas ng ospital ay kaagad lumula ng kanyang kotse si Leandros. Nagmaneho siya pa uwi at pagdating ng bahay ay nasurpresa siya nang madatnan niya roon si Matias. Nakaupo sa couch sa salas at may sinisimsim na alak sa baso. How did you get in? May iritasyong tanong niya sa kapatid. I got the keys from Francesca. Tugon nito. Tinutukoy ang bunso nilang kapatid na babae. Umuuwi kasi yun doon sa bahay niya kapag walang pasok sa school. At ano nangyari sa military council? My case was dismissed, pero ipinilit ni Alondra ang physical abuse case ko kaya suspended na naman ako. Don't blame Alondra. Gusto lang niyang mabigyan ng hustisya ang kapatid niya. Marahas na tumayo si Matias. Have you fallen for Detective Alondra, brother? What if I do? Umigting ang panga ni Matias sa gigil. Wala kang alam sa nature ng magkapatid na yun. Arabella is also mentally unstable. She's a narcissist. Matagal ko na siyang gustong hiwalayan pero ang dami niyang pakulo para matali ako sa kanya. At siya pang may ganang magsumbong sa ate niya para palabasin ako masama. Yang Alondra naman, konsentidor na kapatid. She only listens to her lying sister. I don't care if she loves her sister. Pero wag niya akong idiin sa maling gawain ng kapatid niya. I once admired Alondra. And I admit, I turned my desire into her. Alam yun ni Ara. At iginiit niya na two-timer ako at palihim na pinagpapantasyahan ng ate niya. That's how pathetic and paranoid she is. And worst, she insists I was the father of her child. Samantalang never ko siyang ginalaw for 6 months. Her child is only 2 months old. Nanggagalaiting palatak ni Matias. Nawindang siya sa natuklasan, lalo na sa part na lihim din gusto ni Matias si Alondra. Wait, Alondra is also part of your fight with Ara? Usig niya sa kapatid. Yes, kasi nahuli ako ni Ara noon na nakatitig sa picture ni Alondra while pleasuring myself. Pag-amin nito, uminit na ang kanyang bumbunan at nasugod ang kanyang kapatid. Kinwelyuhan niya ito at itinulak sa gilid ng hagdanan. You're sick, Matias. Binigyan mo lang ako ng dahilan para idiin ka rin sa kasong hinaharap mo ngayon. Gigil na asik niya sa kapatid. Ngumisi pa ito. Are you going to turn against me for Alondra, brother? I will if you continue fantasizing about my woman. Your woman? When? Since you got her virginity? Tuluyan siyang napikon at nasuntok sa pisngi ang kanyang kapatid. Napaupo ito sa sahig pero nakuha pang tumawa. You're really in love, Leandros. O baka obsession lang yan. Pero kung aaminin mong in love ka na kay Alondra, hindi ako tututol. Mas kailangan mo siya at deserve ka niya. Ani pa nito, napatayo na. You admire Alondra, but you badmouthed her earlier. Sorry about that. Naiinis lang ako kay Alondra dahil bulag pa rin siya sa katotohanan. Her love for Ara blinded her. Once nagising si Ara, expect na nating lalala pang sitwasyon. Kaya kung may concern ka pa sa akin, detective, tibayan mo ang depensa natin. Alondra is a smart woman. Tahimik lang siyang kumilos. Pero alam kong may hawak na siyang ebidensya para mapakulong ako. Pero kilala mo naman ako. Nasa iyo na kung anong pipiliin mo. Aalis na ako. Nilagpasan siya ni Matias at tahimik na lumisan. Napaluklok naman sa unang baitang ng hagdan si Leandros at nahilot ang kanyang sentido. Samantala, ilang gabi nang walang maayos na tulog si Alondra kakaisip kay Leandros. Distracted na siya lalo't hindi siya nabibigyan ng binata ng update. Martes ng umaga ay pinuntahan niya ito sa police station. Wala pa po si detective, ma'am. Baka malilate siya kasi dumiretso siya kanina sa crime scene. Sabi ng polis na sumalubong sa kanya. Hihintayin ko na lang siya. Anya, uupo na sana siya sa bench nang dumating si Leandros. Nakasuot lamang ng itim na jacket at denim pants. It's been a while, Detective Harrison. Bigla ka atang bumisita rito. Nakangiting bungad ng binata.
Diretso ang pasok nito sa detective's office kaya sinundan niya. Nagising na kasi si Ara, pero hindi pa siya makausap ng maayos. Then, anong plano mo? Hinahanap ko ang tablet ni Ara na may access sa CCTV. Kasi sabi niya, naroon ang original video. Anong original video? Hinarap siya nito na may pagtataka. Ang CCTV footage sa hagdan. Ibig mo bang sabihin na ipeke ang hawak naming video, Alondra? Hindi ako sure. Please don't ruin my mind, Alondra. Isasara na namin ang case related sa pagkahulog ni Ara sa hagdanan. No, we're not done yet. Bakit ngayon ka lang nangulit sa akin? Halos isang linggo kang walang paramdam ah. Ginupo siya ng guilt dahil sinadya niyang iwasan si Leandros. Inuusig kasi siya ng kanyang damdamin. Pero lalo lamang niya itong na-miss. Hanggang sa napatunayan niya na gusto rin niya ito. Sorry about the last time we argued about our personal matters, Leandros. Alam ko makakaapekto sa kaso ang mga nararamdaman natin. Gusto ko munang maayos lahat bago ang pansarili kong kaligayahan. Anya, iniba na ang paksa. Ang ibig mo bang sabihin ay kinukonsidera mo ang feelings ko? May excitement nitong saad. Nakangiti na. Oo, pero wrong timing, Leandros. Gusto kong naodlot ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang ginupo ng pagkahilo. Nawalan siya ng balanse. Mabuti na lang at nasalo siya ni Leandros. Anong problema, Alondra? Balis ang tanong nito. Nahihilo ako, detective. Anya, kumapit siya sa braso ng binata dahil lalong lumala ang kanyang hilo. I'll take you to the hospital. Binuhat na siya nito. Inihilig na lamang niya ang kanyang ulo sa matipuno nitong dibdib at pumikit. Isinakay siya nito sa kotse at dinala sa malapit na ospital. Nakatulog si Alondra sa hospital bed. At nagising siya na wala si Leandros. Babaeng nurse lang ang namulatan niya. Nurse, nasan ang lalaking naghatid sa akin dito? Tanong niya sa nurse na inaalis ang kanyang swero. Umalis po siya pagkahatid sa inyo pero babalik din siya mamaya. Ano pala nangyari sa akin? Ngumiti ang nurse. Nahilo po kayo, epekto ng pagbubuntis niyo. Napaupo siya bigla. Buntis ako? Opo, ma'am. Unay ginupo siya ng kaba, ngunit kalaunan ay napangiti siya. Sharpshooter palang lalaking yun. Bulong niya at napahigang muli. Dinampot niya ang kanyang bag mula sa mesita at kinuha ang cellphone. Binasa niya ang chat ni Arabella. Pinapupunta siya nito sa ospital dahil may tao umanong gustong manakit dito. Nurse, pwede na ba akong umuwi? Pakiusap niya sa nurse. Opo, pumayag na rin po ang doktor na umuwi na kayo at bayad na ang hospital bills niyo. Salamat. Bumangon na siya at inayos ang kanyang sarili. Pagkuwan ay lumabas na siya. Nasa lubong niya sa exit si Leandros. Hinarang siya nito. Alondra, saan ka pupunta? Natatarantang tanong nito. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Kailangan kong putahan si Ara sa ospital. Magpahinga ka muna. Ano bang sabi ng doktor? Naisip niyang wag munang sabihin kay Leandros ang tungkol sa pagbubuntis niya, lalo't magulo pa ang sitwasyon. Okay na ako, kailangan ko lang ng sapat na tulog. Are you sure? Oo, pero nang umiwas siya sa binata ay nahilo na naman siya. Nahapit siya nito ng braso sa bewang. Huwag kang makulit, babe. Anito at bigla siyang binuhat. Hoy, Leandros, saan mo ba ako dadalhin ha? I'll take you home. Ano? Ibaba mo ako. Pupunta ako sa ospital at kailangan ako ni Ara. Bukas na para safe. Tuluyan siya itong isinakay sa kotse nito. Nagpumiglas siya nang kabitan siya nito ng seatbelt. Let me go, Leandros. Asik niya. Stop moving, baby. Dahil makulit siya, bigla siya nitong siniil ng halik sa mga labi kaya siya natigilan. Otomatikong kumalma ang kanyang sistema nang dumantay ang bayolenteng init sa bawat himaymay ng kanyang mga ugat. Masyadong mapangahas ang halik ni Leandros para maiwasan niya. See, your body instantly calmed and reacted to my kiss, baby. Does it mean you're into me? Nakangising anito sa pagitan ng halik. Nang muli siya nitong halikan ay natukso na siyang tumugon. Pero hindi niya yung pinatagal nang maalala na nasa maling lugar sila. Just drive please. Anya ng matagumpay na maitulak sa dibdib ang binata. Okay, relax ka lang dyan nung makauwi na tayo. Ani Leandros at pumesto na sa harap ng manibela. Dagli nitong binuhay ang makina ng sasakyan. Bakit mo ako iuwi? May kondo naman ako malapit dito. Kalmado ng saad niya.
My place is better than your condo, Alondra. Nasa executive village yun at maraming puno at halaman. Chat ko muna si Ara. Baka maghintay yun. Nag-chat din siya sa kilala niyang pulis at hiniling na bantayan nito si Ara. Sabihin mo rin kay Ara na hindi maganda ang pakiramdam mo. Dapat nga hindi ka muna lumabas ng ospital eh. Ani Leandros. Okay na ako. Kailangan ko lang makatulog ng maayos. Bakit ka ba napupuyat? Naka-leave ka naman sa trabaho ah. Extended pa nga ata ang leave mo. Humiling ako ng 3 weeks leave na dagdag. Mabilis talaga akong atakihin ng insomnia lalo na kapag maraming iniisip. Ano pa bang iniisip mo? Tinutulungan naman kita sa kaso ni Ara ah. Iniisip kasi kita. Walang gatol niyang tugon. What did you say? Napatitig ito sa kanya. Sandali pang inihinto ang kotse. I hate this feeling, Leandros. Nangihina ako sa tuwing iniiwasan kita. Seriously? What do you mean by that, babe? I like you, but I'm scared. Pag-amin niya. Natatakot ka saan, Alondra? Sa outcome ng relasyon natin. Ginagap nito ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Alondra, hindi ka dapat matakot. Kung ibibigay mo sa akin ang buong tiwala mo, titiyakin ko na hindi yun masasayang. Tinitigan niya ito sa mga mata. Natutokso siyang sabihin na rito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Gusto ko ng assurance, Leandros. Anong assurance? Namamahalin mo ko hindi lang dahil may nililingon kang responsibilidad. Naisip kasi niya na baka kung malaman nitong buntis siya, ay yun lamang ang magiging pundasyon nito para mahalin siya. Kung ano man ang kinatatakot mo, wala yung epekto sa nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi ba bang babago ang feelings mo sa akin kahit ipakulong ko ang kapatid mo? Napalis ang ngiti ng binata at nabitiwan ang kanyang kamay. About my brother's case, dismiss na yun, Alondra. Lumabas ang psychiatric record ni Arabella at mentally unstable rin siya. May history siya ng suicide at self-harm. At dahil doon, humina ang laban niyo. Bunyag nito na hindi naman niya ikinagulat. Pero lahat ng ginawa ni Ara sa sarili niya ay may connection sa kanyang emosyon. Nakausap ko ang psychiatrist niya at kwento ni Ara, nagsimula ang depresyon niya nung natuklasan niya may kinaloloko ang ibang babae si Matias. Napatingin siya sa panga ng binata na biglang umigting. Do you have an idea who's the woman behind your sister's jealousy and rebellion, Alondra? Abay malay ko, kaya dapat makausap ko si Ara. Iba-iba ang statement ni Ara sa amin. Unlike sa statement ni Matias, malino na mas malala ang problema ng kapatid mo. Alam mo na mahirap ma-resolve ang kaso once na ang mga taong involved ay may mental disorders. Ang masakla pa, silang dalawa lang ang alam nating witness, so we can't tell who is telling the truth. Mas marami kang alam, Leandros. Baka pwedeng sabihin mo sa akin ang lahat. Sasabihin ko sa iyo lahat, once sinabi mo na rin sa akin lahat ng tinatago mong sikreto. Anong sikreto pa ang gusto mong malaman? About your health. Why can't you tell me the truth? Nawid lang siya at ginupo ng kaba. No choice na siya kundi sabihin kay Leandros ang totoo kapalit ng mga nalalaman nito para sa kaso ni Ara. Sorry kung hindi ko sinabi ang totoo. Natatakot kasi ako. Naintindihan ko, pero kailangan mo magtiwala sa akin, Alondra. Aaminin ko na. Buntis ako, Leandro. Anya. Tila hindi na nagulat ang binata at nakangiting tinitigan siya. I knew it, babe. Alam mo na? Manghang untag niya. Nilapitan pa siya nito at sinaglitan ng halik sa mga labi. Of course. Tinawagan ako ng nurse kanina at sinabi ang result ng lab test mo. I just teased you. Para malaman din kung hanggang saan mo kayang maglihim sa akin. Sorry, pero ayoko madamay ang baby ko sa kaguluhan. Don't worry. Our baby is safe. Just trust me, please. Banayad nitong pinisil ang kanyang kamay. Tumango lamang siya. Nagpatuloy naman sa pagmamaneho ang binata. Napapadalas ang pag-atake ng hilo ni Alondra kaya inabot siya ng 3 araw sa bahay ni Leandros. Ito na ang nag-asikaso sa kailangan ni Arabella sa ospital. Alondra, gising ka na ba? Tanong ni Leandros nang makapasok sa kwarto nito. Oo, pero sinisikmura ako. Nanghihina niyang tugon. Nilapitan siya nito at inalalayang makaupo. Huwag mo na kasing isipin si Ara. She's fine. Nakailang gising ka kagabi at tinatawagan ng kapatid mo. Hindi kasi ako makatulog. Sabi mo kasi galit na galit sa'yo si Ara nang sabihin mong buntis ako.
Nagalit lang siya kasi inamin ko na kung ama ng pinagbubuntis mo. Obvious naman na ayaw niya ako maging bayaw. Tumawa pa ito. Hindi naman natin masisi si Ara. Kapatid ka ni Matias Leandros. Huwag ka na mag-alala. Nagluto na ako ng almusal mo at kumain ka ng marami para lumakas ka. Tinatamad akong bumangon. Dadalhin ko na lang dito ang food. Muli itong lumabas. Nang makaalis si Leandros ay bumangon na si Alondra at pumasok ng banyo. Nagsipilyo lang siya at naghilamos. At paglabas niya ay nakabalik na ang binata. Let's eat, babe. Paanyaya nito. Inilapag sa round table ang tray ng pagkain. Bukas ko na pupuntahan si Arabella. Kailangan ko ring asikasuhin ang bill sa ospital para makalabas na ang kapatid ko. Anya nang makaupo sa harap ng lamesa. Kailangan makabawi ka muna ng lakas. Umupo na rin sa tapat niya ang binata. Hindi mo pala sinasabi sa akin lahat ng nalalaman mo tungkol sa kaso ni Matias Leandros. Sabi mo may alam ka kung ano ba ang ugat ng away ng mga kapatid natin. Sandali itong nanahimik. Inasikaso nito ang kanyang pagkain. If I tell you the truth, you might feel a little guilt. Anito pagkuwan. Ano? Bakit naman ako magigilty? Wala naman akong kinalaman sa away ni Ara at Matias. Hindi usually nakikipaglaro sa babae ang kapatid ko. Pero madali siyang ma-obsess. Si Ara ang babaeng iniuwi niya sa bahay. Pero inamin niya na biglang nawalang obsession niya kay Ara dahil sa isang babae. Do you mean nag-cheat si Matias? His actions were considered cheating. So, yes. But about violence, it's not all about Matias doing. Then what? Si Ara ang nagsimula ng gulo, Alondra. Her jealousy stuck in her ego. So she ended up blaming Matias alone. I don't get it. Sino ba ang babaeng dahilan ng away nila? It's you. Walang gatol nitong tugon. Nagimbal siya, ngunit hindi matanggap ng kanyang isip ang sinabi nito kaya pinagtawanan niya ito. Let's eat first. Baka gutom lang to, Leandros. Apila niya at nagsimulang kumain. Kinabukasan ng umaga ay nagpahatid si Alondra kay Leandros sa ospital kung nasaan si Arabella. Pagdating sa ward ni Arabella ay nasa lubong niya ang pamilyar na lalaking palabas. Sino ka? Tanong niya sa lalaki. Kaibigan po ako ni Ara. Balis ang tugon ng lalaki. Halatang bata pa ito. Maaaring kaedad ni Arabella. Hinayaan na niya itong umalis at nilapitan niya si Arabella na nakaupo sa kama. Masama ang tingin nito sa kanya. Ano bang meron kay Leandros del Valle, ate? Bakit pumatol ka sa kanya? At talagang nagpabuntis ka pa? Kaya pala na-dismiss ang kaso dahil nagpadaig ka sa manipulasyon ng mga del Valle. Nanggagalaiting palatak ni Arabella. Walang kinalaman sa kaso mo ang relasyon namin ni Leandros, Ara. I did my best to give you justice. Depensa niya. Really? Sigurado ka na walang kinalaman ng relasyon niyo ni Leandros sa kaso namin ni Matias? Ara, nag-iimbestiga ulit ako dahil sa psychiatric records mo. I have concrete evidence of Matias' crime. Ang video na hawak ni Leandros ay edited. He meant it. Kailangan niyang protektahan ang reputasyon ng kapatid niya. Kasi kung matatanggal sa army si Matias, damay siya sa parusa ng angkan niya. Of course, he will do anything to save his brother. Hindi yan magagawa ni Leandros. He will risk his job kung gagawin niya yan. Giit niya. Don't be stupid, ate. You fell for Leandro's trap. Maybe he tends to make you pregnant just to hold you on your neck. At para maniwala ka, panoorin mo ang original footage sa bahay ni Matias. Kinuha nito ang tablet nito sa mesita at ibinigay sa kanya. Binuksan naman niya ang nakaabang na video sa tablet at pinanood. Parehong-pareho yun sa video na hawak ni Leandros. Pero sa version ni Arabella, kasama nito si Matias. Hinabol ito ni Matias hanggang hagdanan at sinuntok sa mukha sabay tulak. Yan ang original footage, ate. Kasi konektado ang device ko sa laptop kung saan ang main access ng CCTV. They fabricated the video. Kontrolado ni Leandros maging ang forensic team. Kaya madali lang sa kanya na manipulahin ang mga ebidensya. Pati psychiatric records ko hinalungkat nila. Paulit-ulit niyang pinanood ang video, pero hindi siya nag-rely lang doon. Pero totoo ba na ikaw ang nagsimula ng gulo sa pagitan niyo ni Matias? Usig niya sa kapatid. I did. Yun ay dahil nag-cheat siya. Nahuli mo ba siya na may ibang babae? Natigilan si Arabella at lumuluhang tumitig sa kanya. I hate to tell you this, but I have to. Naalala mo nung nag-video call kami sa'yo ni Matias, ate?
Oo. At anong meron dun? Matias like you. At hindi ko ina-expect na lumalim ang paghanga niya sa'yo. Nahuli ko siyang nagsasarili habang nakatitig sa picture mo. And he even mentioned your name while he's on top of me. Bunyag nito na nagpagimbal kay Alondra. Saka lamang niya napagtanto na tama ang sinabi ni Leandros. Siya ang babaeng dahilan ng away ni na Arabella at Matias. No, that's not true. I didn't expect your case with Matias to be darker than I thought. Kinikilabutan niyang usal. Totoong sinabi ko, ate. Yun ang dahilan kung bakit hindi na kita ulit tinawagan. I felt jealous and terrible, knowing that the man I love is obsessed with my sister. And hindi na niya pinatapos pa sa pagsasalita si Arabella at tumakbo siya palabas dala ang tablet nito. Lumulan siya ng taxi at nagpahatid sa police station. Pero pagdating niya sa istasyon ay wala si Leandros. Umuwi umano sa bahay nito. Dumiretso na siya sa bahay ng binata at pagdating niya ay napahinto siya sa nakabukas na gate nang makita si Leandros at Matias na nag-uusap. Huwag mo sabihing maniniwala ka sa apela ni Arabella, Leandros. She had the video. Nakabaliktaran sa video na hawak mo. Dinig niyang ani Matias. I saw the video, but I won't buy it. Hindi pwedeng makulong ka, Matias. Once I fail to protect you, you will lose the chance to get the higher rank in the Del Valle estate. Hindi natin may isasalba ang shares ni Daddy. 2 kapatid na natin ang naraglag dahil sa criminal cases. Ako na ang naiipit at nasisira. Ani Leandros na nagpainit sa ulo ni Alondra. Obvious kasi na dinedepensahan nito si Matias. But once you keep fighting for me, Alondra will hate you. She can hate me, pero hindi niya ako maitataboy. I secured her heart, so it's not easy for her to push me away. She's pregnant too. Tuluyang binalot ng galit ang puso ni Alondra at sinugod ng magkapatid. Are you sure I will not push you away, Leandros? May gigil niyang apila. Nabaling sa kanya ang atensyon ng magkapatid. Alondra, kanina ka pa ba dito? Ani Leandros, bakas sa mukha ang panik. Yes, and I heard everything. At mukhang hindi ko na kailangang kumprontahin ka dahil lumabas na mismo sa bibig mo ang totoo. You really took my trust just to easily defend your psychopath brother. No, you don't get it. Please, huwag ka na magmalinis, Leandros. Lalong uminit ang kanyang ulo nang mamagitan si Matias. Alondra, huwag mong sisihin si Leandros. He's doing his job for the right justice. At kaya siya lumalaban para sa akin ay dahil talagang may mali. You should focus on the details Ara gave to you. Huwag kang one-sided. Ani Matias, hindi rin ba one-sided ang kuya mo? He's clearly eager to win your case for the sake of your reputation and whatever you were fighting for in your clan. Before you blame my brother and me, why not ask Arabella who ruined my reputation first? Naalala niya ang sinabi ni Arabella tungkol kay Matias at hindi niya natimpi ang sarili at sinampal ang lalaki. Ikaw ang nagsimula ng lahat, Matias. You cheated first at hindi ko gusto na ako ang naging dahilan ng lahat. Asik niya sa lalaki. So you finally knew it. I apologize for what I did, but I already moved on, Alondra. Pero patutunayan ko sa'yo na hindi ko sinaktan physically si Arabella. I promised her to stop my obsession with you, but she cheated too. Here's the proof. Inilabas ni Matias ang cellphone nito mula sa bulsa ng pants nito at ipinakita sa kanya ang video ni Arabella at ng lalaking kahalikan nito. At ang lalaking nasa video ay yung nasa lubong niya sa ward ni Arabella kanina. At ang video na pinakita ni Ara sa'yo ay edited. Gatong naman ni Leandros. Naguguluhan na siya. I need to go. Anya at nagmamadaling umalis. Hindi naman mapakali si Leandros at kaagad na sinundan si Alondra. Nag-aalala siya sa kalusugan nito. Sumama rin sa kanya si Matias. I told you to stop Ara from manipulating the evidence, Matias. Nadadamay na kami ni Alondra. Asik niya sa kapatid na nakaupo sa kanyang tabi. Siya ang nagmamaneho ng kotse. Sorry, hindi ko kasi ma-access ang devices ni Ara. Someone hacked my accounts too. Hindi ko tutulugan to, Matias. Mababayagan talaga kita kapag tuluyang nagalit sa akin si Alondra. It's all your fault. Hindi na umimik ang kanyang kapatid. Pagdating sa ospital ay dagli siyang nagtungo sa ward ni Arabella. Hindi muna siya pumasok pero dinig niya mula sa pintuan ang usapan ng magkapatid. I forwarded the video to my IT friend in the US at sinuri niya maigi. May mali, Ara. Ipaliwanag mo to.
Dinig niyang kastigo ni Alondra sa kapatid. Anong mali ate? Wala naman na bago sa video Giit ni Ara. I got 2 versions of videos at ang isa ay mula kay Leandros. Ang video na pinakita mo, positive siya as AI edited. My God, Ara! Di mo man lang ba naisip na detective ako at si Leandros? Malalaman at malalaman namin na manipulated ang video mo. Doon na tuluyang pumasok si Leandros kasunod si Matias. Just admit the truth, Ara. Stop this scheme of yours. Sabad ni Matias. Nanginig na si Arabella, hindi malaman kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam na edited ang video. Nakuha ko lang yun sa tablet ko. Anito. Pero alam mo sa sarili mo na hindi kita sinaktan. You hurt me once. Once, dahil nagalit ako nang napaamin kita na may relasyon kayo ng kaibigan mo si Toby. And speaking of Toby, bigla itong dumating, kasama ng pulis. Nagtawag ka na ba ng pulis, Alondra? Tanong ni Leandro sa dalaga. Kaibigan ko ang pulis. Tinawagan ko siya kahapon at pinabantay rito sa ospital kasi nagchat si Arabella at sinabing may taong gustong manakit sa kanya. Si Toby pala. At nakasalubong ko siya kanina na nanggaling dito. Bumalik pala siya pag alis ko at gustong saktan si Ara. Mabuti na huli na't napaamin siya ng pulis kanina. Siya pala ang secret lover ni Ara na IT specialist. Nakipagrelasyon sa kanya si Ara matapos ang one-night stand nila. At once naputulin niya ang ugnayan nila, ikakalat ng lalaking yun ng malaswa nilang video. Ani Alondra. Do you mean, totoong nag-cheat si Ara? Hindi sumagot si Alondra at inusig ulit ang kapatid. Umamin din si Arabella na hindi nga ito sinasaktan ni Matias. Si Toby ang nanakit dito at ito ang pumupunta sa bahay ni Matias. Toby edited the video to save us both at para tuluyan kaming masira ni Matias. He blackmailed me when I refused to continue our relationship. Siya ang tatay ng nawala kong baby. At sa kagustuhan kong matapos ang problema namin, pumayag akong iwan si Matias. Matagal ko na rin gustong hiwalayan si Matias since natuklasan ko ang obsession niya kay Ate Alondra. At nung masama ang loob ko, kumapit ako kay Toby. Matindi rin ang galit ni Toby kay Matias kasi nireject ko ang paniligaw niya noon at sumama ako kay Matias. Pero hindi na niya ako nilubayan. Lumuluhang kwento ni Arabella. Hindi nag-focus si Leandros kay Arabella dahil inoobserbahan niya si Alondra. Namumutla ito at nang bigla itong napaluklok sa couch ay nilapitan na niya. Let's take a break, babe. You need to calm your mind and emotion first. Bulong niya rito. Nahihilo ako, Leandros. Please ilayo mo muna ako rito. Samo nito. Binuhat na niya ito at inilabas sa ward. Tinawagan naman niya ang kanyang police agent at pinapunta roon upang asikasuhin ang gulo. Ipapa-admit na ba kita rito sa ospital, Alondra? Tanong niya sa dalaga. Wag, lalo lang ako manghihina rito. Iuwi mo na lang ako. Okay, let's go home. Paglabas ng ospital ay kaagad silang lumulan ng kotse. Napasarap ang tulog ni Alondra matapos masahihin ni Leandros ang kanyang likod. Kinabukasan ay nagising siya katabi ng binata sa kama. Leandros, bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Pumihit ito paharap sa kanya. I can't leave you here. Nakangiting tugon nito. Paano ang problema natin kina Ara at Matias? Baka makatakas si Toby. Nakakulong na si Toby. Bukas palalabas ng ospital si Ara at may pulis na nagbabantay sa labas ng ward for his security. Si Matias? Bumalik na siya sa military base. Umupo na ito. Sorry kahapon, babe. Naguluhan na talaga ako kasi iba-ibang anggulo ng evidence ang nakuha ko. My agent hinted me about Toby at natrace ang record ng lalaki. College classmate at kaibigan pala siya ni Ara. So, are you okay now? Umupo na siya. Maganda na pakiramdam ko, pero kailangan ko nang bumalik sa LA. Ano? Paano ako? Ngumiti siya. Baka gusto mong sumama sa akin, Leandros. Bakit hindi na lang ikaw ang manatili rito? We can work together in the same station. That's complicated. Akong bahala. Babalik ka sa LA pero mag-resign ka. Hindi yan pwede. Ilang taon na lang naman. Pwede na ako mag-file ng early retirement. Napabuga ng hangin si Leandros. Okay, ganito na lang. Mauna ka na sa LA, then susunod ako. Mas mauna ako mag-retire, so I can stay with you. Mag-focus din ako sa agency namin. Sige, pero mamimiss ka namin ni baby. Anya sabay hipo sa kanyang sinapupunan. Hinipo ni Leandros ang kanyang tiyan. Huwag ka mag-alala. Kaya kong tawirin ang LA at Pilipinas 3 times a week. Paano? Amuse niyang untag. Babiyahe ako.
May private jet naman kami. Nakalimutan mo na atang isang angka namin sa mayayaman sa bansa. Pero bago ang lahat, ise-secure ko muna ang status natin, babe. In what way, Aber? Marry me. Malapad itong umiti. Bigla siyang nasabik at hinanapan ng singsing ang binata. Inaalok mo ka ng kasal pero wala kang singsing? That's not counted, Detective Del Valle. What? Wait. Bumalikwas ito ng tayo at kinuha ang cellphone nito sa mesita. May tinawagan ito. I need a ring right now. Utos nito sa kausap. Napatayo na si Alondra. Hoy, biro lang yun. I will marry you kahit walang singsing. To follow na lang yun. Anya at nilapitan ang binata. Pinutol din ito ang tawag at humarap sa kanya. Wala nang atrasan to, babe. Sasama ako sa iyo sa US at doon tayo magpapakasal. Then next year, paghandaan natin ang kasal dito sa Pinas. Okay ba yun? Mas gusto ko yan. Pero may gusto lang akong tiyakin, Alondra. Anito, seryoso na. Ano yon? Gusto ko lang matiyak na pakakasalan mo ko, not because of the baby. Kasi ako, sure ako na mahal kita. Kaya gusto kitang pakasalan. At bonus na si baby. Are you doubting my feelings towards you, Detective Del Valle? Sometimes, kasi ilang beses ka nag-alangan sa akin. Noon yun, kasi hindi pa ako sure dahil sa takot. But you prove your love and sincerity to me. You're also a caring and loving brother. Ramdam ko yung dedication mo to save Matias. Hindi lang dahil kay Matias ang effort ko na masolve ang kaso. Yun ay dahil gusto kong magtiwala ka sa akin at maging smooth ang relasyon natin. Gusto kong matiyak na okay rin ang relasyon ng pamilya natin. And you got my full trust now, babe. At gusto ko nang malaman mo na mahal kita, kaya gusto kitang pakasalan. Masuyo niyang pahayag. Then let's get married. Eksahirado pa ito sabay yakap sa kanya. I love you, Alondra. Napahagik-gik siya nang pupugin siya nito ng halik sa muka. At nang tumigil ang bibig nito sa kanyang mga labi ay sinunggaban na niya iyon ng halik. Matapos ang problema kina Arabella at Matias ay bumalik din ng US si Alondra kasama si Leandros. Hindi na talaga nagkabalikan ng mga kapatid nila dahil sa nasirang tiwala. Pero sila naman ni Leandros ay nagkaroon ng happy ending. Doon na sila nagpakasal sa US. Nagtagal lang sa Pilipinas si Alondra nang malapit na siyang manganak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.